Extreme Northern Luzon nakakaranas pa rin ng tail end of cold front sa bahagi nito ng Batanes Cook Island at bahagi ng Cagayan Valley. However, mas magiging maulap ang portions na ito na magdudulot ng mga posible pa rin mga ilang light drizzle rain showers. Pero dito sa ibaba naman, bandang Southern Luzon, kabilang na ang eastern part ng Luzon at Metro Manila, nakakaranas pa rin ng katamtaman at paalinsahang panahon, dulot pa rin ng umiiral nating easterlies. Geomagnetic events ay magaganap muli, posible bukas na madaling araw for unsettled geomagnetic field. Hello, good morning mga folks. Welcome po ulit sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng Marso 2024. Ang oras sa ating broadcast may umaga ay alas 10:34 na ng umaga. Patuloy tayong makakaranas dito sa Metro Manila ng maalinsangan, humid at drier na panahon at iiral nitong maghapon dahil sa umiiral pa rin na easterlies. Bagamat ang extreme Northern Luzon ay napapang-abot pa ang tail end of cold front dyan, yung ilang bahagi pa rin ng hanging amihan dyan, kaya nakakaramdam sila ng mga mas malamig na temperatura pa rin. Pero dahil unti-unti nang umaatras itong daloy ng hanging amihan o northeasterlies, makikita natin ang portion na lamang ito ng extreme Northern Luzon ang mas dinadaluyan ng northeasterlies. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro, a few clouds po ang umiiral sa atin dito sa amin sa Caloocan at asahan sa iba't ibang panig ng Metro Manila hanggang dyan sa pati ng Central Luzon at medyo mahangin din tayo mga folks dahil sa magkakasabay na daloy ng northeasterlies kasabay ng ating init silanganin o hanging silanganin o easterlies. At ang nakikita sa ating weather station sa Caloocan na pumipitik sa 25 km per hour ang lakas ng hangin at particularly ang bugso umaabot ng 40 km per hour. Sa lowest temperature na natala na weather station, kaninang 6:07 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Kahapon, bahagyang maalinsang nga kami na nakapagtala kami ng 32.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:18 PM. Ibig sabihin lamang nito ay bahagyang mataas din ang ating heat index kahapon at 39 degrees Celsius. Sarado yan. So, hindi pumitik sa danger level so far. Pero kung sisilipin natin sa heat index, wala sa iba't ibang weather station si Pag-asa. Hindi ko maklik Ayan. So, since kahapon ay wala ring naitala sa kanila na maximum pumitik ng at least 41 degrees Celsius. Pero nangunguna ang Birac Catanduanes na nasa 40 degrees Celsius na sumara sa pinakadulo ito pagitan ng danger at pinaka-extreme caution na level ng heat index na pinakamataas na init pandama sa bansa. Pero may napansin ako na mas nanguna pa ang Calapan na Oriental Mindoro na pumitik ng 41 degrees Celsius ang kanilang heat index. So matotal ay mas mataas ito sa buong bansa at halos pangatlo lamang ang Caloocan sa may pinakamataas na heat index. So, medyo comfortable pa rin. Halos na maituturing yung ating temperatura ngayong araw. At despite na dryer, kaya medyo parang mainit ang pakiramdam ng ating katawan, magtutuloy-tuloy yan at asahan din ng mga ilang partly cloudy sa parte ng Luzon, lalo na sa extreme Northern Luzon. Pero pagsapit nga po dito sa may bandang Calabarzon, pababa ng Southern Luzon, magiging mas fair weather maaraw at maalinsangan ang aasahan nating maghapon. Pero sa basic streams in past 24 hours, nangunguna ang Catbologan Samar na nasa 34.8 degrees Celsius rather, ang highest temperature sa bansa at ang lowest temperature sa Baguio City ay bahagyang tumaas na nasa 15 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa Inulan naman ng Itbayat ay nasa at least light rain shower lamang ang total na 11 mm lamang na light to moderate showers lang. Wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa Caloocan since unang araw ng Marso. Well, expected na way below normal po dahil na-report na natin kahapon yung lala ng tagtuyot natin. So, expected na napakababa ng average rainfall natin. At binanggit na rin natin yung forecast mula dun sa ating climatological, di ba?
na nitong month ng March ay magiging mas mababa po ang aasahan nating average rainfall ngayong buwan dahil nga po pumapasok na rin ang ating dry season, kaya asahan na mas mababa at dahil sa ramdam pa rin natin yung descending ng El Nino, kaya magsasama po yan na magdudulot ng tagtuyo at nabanggit ko na rin yung magiging peligro sa mga water dams natin. Hopefully umabot na yan sa kinauulan mga folks. Samantala, sa ating outside humidity ay nasa 67% ito at bumababa ito ng 4% since last hour. So asahan po na mababa o napaka-dryer ang ating humidity ngayong araw dito sa Metro Manila at sa iba-ibang bahagi ng bansa. Sa atmospheric pressure, so far, nasa mataas pa rin tayo at 1,014 hectopascals and steady ito since last hour. Hindi ibig sabihin na mataas pa rin kahit na tag-init tayo ay bababa ang barometric pressure. Hindi po. Mas tumataas pa rin yan minsan, pero yung high pressure area na to dulot naman ng matinding init na ating madadarama at tagtuyot. Dahil bumababa naman kasi yung ating outside humidity, kaya tumataas pa rin ang ating atmospheric pressure. Dahil kapag sobrang dry po kasi ng paligid natin, tumataas din ang ating atmospheric pressure. Yun yung tinatawag na anticyclone na tinatawag ng mga meteorologists. Para lang balikan natin. Pwede nyo balikan yan sa aking YouTube page para sa paliwanag kung ano ang anticyclone at ano naman yung high pressure area na hindi naman typically na anticyclone o yung lamig lamang. Balikan nyo na lamang yan. Mga last year siguro yun. Mahirap kung ulitin na naman natin. Pero para mabigyan ko kayo ng pahapyaw muli doon, yung anticyclone yun po yung typically na mga high pressure area. Mapalamig man yan o mapatag-init. So, yan yung mga kumukontra o ayaw na mga low pressure systems. So far sa ating barometric pressure, steady dito since last hour. Pinakamataas ito kaninang 9:27 AM na pumitik pa ng 1,015 hectopascals. Side, tide and low tide status, so far may 3 hours and 9 minutes tayo to high tide na 1:46 PM. So, medyo tumataas pa lamang yung level ng karagatan dyan sa Manila Bay. So, kung medyo napapabawan pa kayo, medyo layo muna lang kayo siguro sa bandang West Philippine Sea siguro para sigurado tayo. At kung sisilipin natin kung gaano ba kataas ito. Well, bahagya naman siyang mataas ngayon despite na low tide tayo. And so far ay nasa 0.3 meters po ito. So, magra-rising po ito hanggang 0.7 meters. Ayan. Mga bandang alauna nga po o 1:46 PM ay makikita mo. Naka-military time po yan. So, oras yan sa Pilipinas Hindi po yan naka-UTC time. Oras na yan sa Pilipinas. At makikita natin mga 1:46 PM po na magma-maximum high tide po tayo. So, probably mga dito yan. Mga 1:46 PM na po yan tataas. So, take note yan mga folks Hindi maganda ang ating air quality at moderate po ang ating air concentration at 71 index. So magmas po tayo ngayong araw at 21.58 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter of 2.5. So medyo moderate ang ating air concentration dito sa Metro Manila at expected yan mula dito sa amin sa Caloocan. So magmas po tayo mga folks. Sa mga almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:11 AM at tinasang lulubog ito mamayang 6:04 PM. So nadagdagan na naman tayo ng coordinates na pag-position ng ating mundo sa araw. So kung titingnan natin yung sun elevation at 60 degrees, ibig sabihin almost vernal equinox na po talaga at 65 degrees ang ine-expect natin na maximum pinaka-peak nito. So konting-konti na lang talaga to 65 degrees ang ine-expect na sun elevation na pasok sa ating vernal equinox na po. Ibig sabihin ay talagang pasok na ang ating dry season that time. At ang ating buwan na nasa at least 65% illuminated na po, last quarter na po siya, probably bukas na po yan. At waning gibbous at 65% illuminated ay sisikat po ito mamayang gabi na po at 11:27 PM at lulubog na ito kinabukasan na ng umaga at 10:09 AM na po. So, ang susunod na magiging full moon po yan, mga nabanggit ko na nga po, ay mga alas 8 tayo. Kung babalikan natin, yon mga bandang 8 PM po, oras natin sa Pilipinas, ang expected na full moon yan by February 24, 2024 na po yan. So, tag-init na po tayo niyan mga folks.
At yan po ay magiging kauna-unahang full moon sa dry season natin. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na po yung linggo, magiging klaro po ang ating maghapon. So medyo windy at partly cloudy ang ating maghapon. So expected yan hanggang bukas po yung linggo, magiging maulap naman pagsapit naman ng hapon. Naglalaro ang highest and lowest temperature at 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. Samantala sa space weather forecast natin, so far ay kalmado naman ang ating solar event at wala naman tayong masyadong gaano aktibong solar radiation. However, hindi natin nirurule data yung possible radio blackout ngayong araw na nasa at least 50% pa rin ang tsansa nito. Bagamat yung position ng sunspot na si ERT590 ay napakalayo na po na naka-facing sa Earth. So hindi na siya masyado nakatapat sa Earth, kundi itong si AR3595 na lamang na medyo maliit-liit naman ito at medyo kalmado naman ang nirelease nito na plasma at hindi masyado nagdudulot ng malakas na solar wind. So yung nirelease nito na kapira-piranggot na plasma at maliliit na solar wind, maaaring magdulot pa rin yan ng posibleng geomagnetic field na magaganap nga po starting bukas nga po yan ng alas 2 ng umaga, oras natin yan sa Pilipinas. Ayan magsisimula yan at KP index of 3.33 at inaasahang magtutuloy-tuloy yan maghapon hanggang mga alas 2 ng hapon. Ayan, hanggang alas 2 ng hapon po ang ine-expect yan na tatapos. Yan, ayan, mga 2 p.m. ang ine-expect. Then kakalma siya, then sa susunod na 48 oras ay magaganap muli ang unsettled geomagnetic field. Pagsisimula na yung mga 11 o'clock AM na po kinabukasan. So, March 4, 2024 na po yan. At KP index of 3. So, medyo mga mahihina lamang, nagkakaroon lamang na unsettled. Typically, malamang yung medyo tumututok kasi itong sunspot na to na ER3595 na medyo uma-arrive din sa Earth. So, nagkakaroon tayo ng medyo unsettled geomagnetic field. However, yung ating X-ray flux, solar photon, medyo kalmado at tutulog-tulog naman ito so far. At hopefully ay tuloy-tuloy niyang medyo kalmado ang ating mga solar radiation activity para wala tayong magiging problema sa ating mga telecommunication systems. So far, yung ating planetary K-index chart mula sa data feed, syempre, ng NOAA at ng HMI, ay makikita natin na tahimik naman ang ating KP index o geomagnetic field ngayong araw. So, kung matitingnan natin, courtesy of Aurora Max, ay walang masyadong auroral activity. Tumataas lang naman yan kapag medyo nagkakaroon ng bahagyang pagtaas o unsettled, pataas ang mga geomagnetic field. At since tahimik naman o quiet naman ang ating geomagnetic field, walang masyadong nagaganap na auroral borealis events. So, ayan, makikita natin. Naka-live po yan. Courtesy yan from Aurora Max dyan sa Canada. Kasi sa kanila lang naman kayang makita yung auroral activity. Noong mga bandang Northern Hemisphere po yan, bandang North Pole na. So, sila lamang ang nakakakita niyan. Kaya meron tayo dito sa webpage para nasusubaybayan din natin yung hitsura kapag nagkakaroon ng mga geomagnetic events. Diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang tail end of cold front. May tuturing pa rin kay Pag-asa yan bilang northeast monsoon. Pero sa atin ay tail end of cold front na lamang yan. Bakit tinatawag natin tail end of cold front na lamang yan? Bagamat northeasterlies yan, pero tail end na lamang dahil yung daloy nito ay umi-stop na siya dito sa may bandang Extreme Lolo Luzon. Then, nagba-bounce out na siya, ganyan. So, yung flow niya, despite na umiiral pa rin siya, yung daloy ng northeasterlies niya, pag ganyan na lamang siya. So, umaabot yan sa bandang Extreme Lolo Luzon hanggang sa may parteng Cagayan. Yan, sa bandang Batanes Group of Islands and area, at ibang area ng Cagayan Valley. So, medyo mas malamig na temperatura ang mararamdaman nila dyan, except ng mga taga-Ilocos Norte, na nanatiling mas drier po ang kanilang paligid at walang masyadong ulap na nagpapang-abot pa rin. Kung sisilipin natin sa infrared true colors, ganun ta rin talaga at epekto nga po ng tagtuyot, halos wala pong kaulapan sa kanila. So, dahil sa epekto na yan, ay patuloy pa rin po na makakaranas ng mas tuyot na bahagi na Ilocos Norte, pababa na ng Pangasinan, hanggang Zambales, Central Luzon, pababa na ng bandang Bulacan. Siyempre, umaabot din sa may bandang Metro Manila, Cavite,
at ilang portions ng Batangas at Laguna. At nabanggit na nga natin ang west portions ng Mimaropa, west portions ng Visayas, and ilang areas ng kalurang bahagi ng Southern Luzon. So dahil yan sa epekto na rin ng extreme drought na umiiral na simula pa nung isang araw pa. Pero dahil yung ating end of cold front ay umiiral, ay magiging mas maulap po ang mga areas na yan ng Cordillera Administrative Region, ilang parte ng Isabela at dyan sa may bandang Cagayan Valley nga, magdudulot pa rin ng mga ilang light drizzle rain showers just in case. And the rest ng bandang silangang bahagi ng Quezon Province, ilang portions ng Kasiguran Aurora, Polillo Island, and ilang parte dyan sa may bandang Bicol Region. However, mas maalinsangan po ang iiral sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region nitong hanggang maghapon. Magiging maulap lamang, lalo na pagsapit po ng hapon, lalo na dyan sa may bandang Iriga, papasok ng Legazpi at Catanduanes at Sorsogon area. Pero the rest ng Southern Luzon, kasama na ang parte ng Mimaropa, magiging katamtaman fair weather po tayo at magiging mas maalinsangan po at hindi sikat ng araw. So huwag mo masyadong magbibilad. Pagdala po ng payong para maiwasan po ang ma-dehydrate. At dyan sa Marinduque, kasama ng isla ng Romblon at Masbate, magiging fair weather din po tayo. Mga ilang party cloudy lang din ang iiral, pero maalinsangan dahil nga po sa umiiral pa rin na istalis dito sa may bandang silangan parte ng ating Pasipiko. Yung hangin silanganin na yan na magdudulot ng mas mainit na pakiramdam at pagtaas ng ating heat index. At dahil sa senaryo niyan ay yung mga namamagitan dyan, asahan na natin yung malamig na hangin o malamig na temperatura sa may bandang kaluran na magsasalubong sa istilis, magbubunsod pa rin yan ng mga isolated rain showers at mga ilang localized thunderstorms, lalo na dyan sa may bahagi nga po ng eastern, northern Visayas at ilang portions ng central Visayas. At kung sisilipin natin ng mas malapitan, gamit ang Himawari 8 ay madalas na nagiging mostly cloudy ngayon ang bahagi ng Rojas City at Bacolod, hanggang dyan sa may bandang parte ng Cebu na rin at Daan Bantayan. Sa may Masbate Island naman, sa may parte Kawayan, Uson at Placer. Sa may bandang Bicol Region naman, ay maabot din sa may bandang Bulusan, Kasiguran, Bulan at Matog. Asahan ng mga ilang light rain showers nitong maghapon mga folks. Kalat-kalat po yan, very scattered po. Dahil yung accumulation nga po ng water vapor nag-i-scattered sa area na yan. And the rest, dyan sa may bandang Visayas, magiging fair weather tayo. So, mga forecasted lamang na asahan mga isolated rain showers na may mga ilang pagkilat at pagkulog. Kasama na ang southern part ng Samar, sa Borongan City, Tacloban, and the rest ng Ormoc, Maasin, Bohol, Tagbila, dyan sa may bandang Tagbilaran, Bohol, hanggang Siquijor na po yan at southern part ng Negros Region, sa may bandang Dumaguete at Bayawan City. So, wag pong masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw at magdala ng pananggalang sa hindi lang sa sikat ng araw kundi sa mga di inaasahang isolated rain showers, lalo na sa hapon at gabi. Pagdating naman sa Mindanao, medyo nagiging katamtaman ang lagay ng panahon ng mga taga Surigao at dyan sa may bahagi na Agusan del Norte at Sur, Surigao del Sur, and the rest ng Sorsogon area. Siyempre, ang Davao del Norte at Davao del Sur, magiging mas maaraw po at medyo humid po ang magiging temperature dyan at magiging mataas ang alinsangan. Hanggang sa may bandang Zamboanga del Norte ay huwag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, kasama na ang Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Butuan at Iligan City. So the rest ng Barm at Sorsogon magiging fair weather at maalinsangan po ang magiging panahon. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga sa hapon yan at pagdating ng hapon o gabi o madaling araw. Dahil yung temperatura din sa may bandang katimugan ng Mindanao sa labas ng ating PAR ay mas malamig ng bahagya. Kaya medyo may mga accumulated po na surface trap o near equatorial trap na namumuo dyan na nagdudulot po ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao area. So yun lamang magiging forecast natin. Generally, fair weather po sa halos buong bahagi ng bansa at expected ang drier at maalinsangang panahon. Okay, silipin naman natin ang lagay ng ulat lindol. At mula kahapon, nakapagtala nga po ng magnitude 5.9 dyan sa may east ng Caguet, Surigao del Sur, na naipost ko na yan sa aking Facebook page. At in-update ko na rin yung aking latest o yung huling screenshot ko na nakalculate mula sa aking seismometer. Makikita niyo yan sa aking webpage. Yan ay sa may east ng Caguet, Surigao del Sur. At mapapansin natin na lagi talagang niyayanig ang bahagi ng Surigao
lalo na sa Surigao del Sur. So, yanigin po talaga yan at nireport ko na yan kahapon sa Facebook page na mas mataas po ang numero ng mga nililindol dyan. Paano ko ba na-approximate yun? Well, kung babalikan ninyo sa aking webpage, sa ating historical earthquake, ayan, ganito po yan para malaman yung approximate range nung dami ng mga nililindol ng mga taga Surigao del Sur. Kung i-zoom nyo yan, kung ilan yung nabibilang ng automatic na aking webpage sa area na zinuzoom ko, yun lamang ang nabibilang niya na lindol. Example, zinuzoom in ko ngayon. Bawat zoom ko, nakakalculate kung ilan ang mga approximate earthquakes. Ayan. So, kung titingnan natin dyan, ayan base sa whole screen nitong webpage ko na nakunan sa area na ito ng Surigao del Sur, makikita natin ay nasa approximate 486 earthquakes po yan. So, kung i-fine-tune natin siya, ayan, mga around 622, pero sumasama kasi ang bandang southern eastern Samar. So, i-zoom natin na mas malapit, mga around 450 plus, mga around 400 plus po ang total earthquakes na yan sa paligid ng Eastern Mindanao. Bandang Surigao del Sur po yan. So, yan yung approximate. Ganyan po tayo kumukuha na ma-approximate. At sila po ang may pinakamaraming magnitude 5.0 pataas. Hindi kagaya sa iba't ibang bahagi ng bansa na iisa lamang o halos wala. Pero ng mga taga Surigao, makikita natin, lalo na sa Surigao del Sur, ay umabot po sa 6. Mga hanggang 6 na magnitude 5.0 pataas po ang naitala sa kanila. Total earthquakes ay 456, magnitude 2.0 pataas ay nasa 428 po. So, ibig sabihin, approximate yan, base yan sa screen-to-screen size yan ng aking webpage. Kung ilan ang na-detect niyan, yun po yung binibilang niya. So, mula dito yan, bandang Siargao, pasok yan dito, bandang Katinlan, hanggang sa pinakababang baba. Kung alin yung nasasakop ng screen ko, yun yung binibilang niya. So, nakita na natin kung ilan, mahigit 400 plus. At makikita niyo dito, 6 dito ay magnitude 5 pataas. O, see? Ayan, 6 yan. Yung red dots na yan. 6 yan. So, sila ang may pinakamarami na itala na magnitude 5 pataas. Makikita niyo sa screen. Sa may bandang Lingig, Surigao del Sur, Caguet. Ayan, madalas, niyayanig-yanig na naman ang Caguet. Ayan, magnitude 5.3 pa nga. At puro Caguet yan, no? Puro Caguet. Tapos, isa dito sa bandang, Caguet na naman, puro bandang southeast ng Caguet. Kung hindi sa eastern Caguet, o bandang southeast ng Caguet. So, dito. Caguet o Caguet. So, paki-correct na lang ako kung tama yung aking pagbigkas. So, banda dyan. Isa lamang din sa may bandang Lingig. Dito sa may bandang northeast ng Lingig, Surigao del Sur. Mas marami sa may bandang southeast o east ng Caguet, Surigao del Sur. Mga magnitude 5.0 yan pataas. So, sila ang may pinakamarami sa buong bansa na maituturing na mga mayanigin at umaabot na mga malalakas na lindol. Hindi gaya sa ibang parte ng Visayas, isa lamang. Nagkaroon sila ng magnitude 5 sa may bandang Hipapad, Eastern Samar, magnitude 5. Mga magnitude 5 po yan. Naganap yan noong February 25 po. Yan. Naganap 2:47 ng madaling araw. At isa din sa may bandang Ilocos Norte nung huling lindol ng February. Pero ngayong March, although hindi pa kasi na-update, so automatic ma-refresh yan kapag kasi nipagsipag niya yung i-clear out yung cache o recordings ni P-Box. Hindi pa rin hindi kasi automated yung webpage si P-Box o yung data nila, hindi automated. Minamano-mano pa kasi nila. So, dapat pagpasok ng March, automatic dapat yung mga listing ng February, dapat automatic matatanggal yun eh. Dapat ganun ang ginagawa nila eh. Kaya lang, dahil mano-mano pa rin sila, old school pa rin yung kanilang webpage, ang nangyayari, minamano-mano pa nilang aalisin yung para sa month of February. Then, magugulat na lang tayo o unti-unti, mawawala na lamang yung mga epicenter ng mga month of February. At ang matitira ay for the month of March. Ganun na lang po. So, antayin na lamang natin na i-clear out yan at sipagin yung employee ni P-Box dyan na IT na nagbabantay sa mga functional ng webpage nila, sana medyo i-clear out na po nila yung month of February. At ang itinara na lang nila yung para sa buwan ng March 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, March 2, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, March 2, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pang detalye na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Silipin nyo na lang po dito at kung sa mag-i-screenshot po ulit, paalala lang po pakisuyo na lang, i-credit na lamang po ninyo sa inyong lingkod para naman sa hindi may at least kahit man lang doon ay maibsan yung paghihirap na ginawa ko para sa aking mga web page na ito. At ginagastusan po natin to kaya hindi po basta-basta biro at unfair naman kung hindi natin ilalagay man lang kahit iki-credits na lamang. So kahit man lang doon ay paki-credits na lamang po kung mag-i-screenshot kayo sa aking web page para fair naman sa lahat na nakakapag acquire tayo ng mga karagdagang mga subscribers. At at least pare-pareho po tayong nagkakaroon ng sharing ng ating mga impormasyon para sa ating mga followers. At bukod dyan ay tingin na lang ninyo sa aking webpage para sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang mga data ng aking weather station sa Caloocan at data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po nga folks at magandang araw po sa ating lahat.